Ito ang Buhay Kristiyano ngayon. Babasahin natin at pag-aaralan ang ika-19 na kabanata ng Gawa. Basahin natin. Ang pangatlong paglalakbay ni Pablo bilang misyonero. Habang nasa Corinto si Apolos, pumunta si Pablo sa mga bulubunduking lugar ng lalawigan hanggang sa nakarating siya sa Efeso. May nakita siyang mga tagasunod doon. Tinanong niya sila, "Natanggap niyo na ba ang banal na espiritu ng sumampalataya kayo?" Sumagot sila, "Hindi nga namin narinig na may tinatawag na banal na espiritu." Nagtanong si Pablo sa kanila, "Sa anong bautismo kayo binautismuhan?" Sumagot sila, "Sa bautismo ni Juan." Sinabi ni Pablo sa kanila, "Ang bautismo ni Juan ay para sa mga taong nagsisisi sa kanilang kasalanan. Ngunit sinabi rin ni Juan sa mga tao na dapat silang sumampalataya sa darating na kasunod niya, na walang iba kundi si Jesus." Nang marinig nila ito, binautismuhan sila sa pangalan ng Panginoong Jesus. At nang ipinatong ni Pablo ang kanyang kamay sa kanila, bumaba sa kanila ang banal na espiritu. Nakapagsalita sila ng iba't ibang wika na hindi nila natutunan. At may mga ipinahayag silang mensahe mula sa Diyos. 12 lalaki silang lahat. Kailangan ba ng mananampalataya ng pagbabautismo ng tubig? Kailangan ba ng mananampalataya ang pagbabautismo ng banal na espiritu? Ipinaliliwanag ni Pablo dito ang pagkakaiba ng dalawa. Ang pagbabautismo ng tubig ay isang panlabas na pangyayari na nagpapakita sa mundo na ang isang tao ay naniniwala kay Jesus at nagnanais na talikuran ang kanyang mga kasalanan. Ang pagbabautismo ng banal na espiritu ay ipinagkakaloob ng Diyos sa mga taong naniniwala kay Jesus. Ito ang iniwan ni Jesus sa kanyang mga tagasunod nang siya ay pumasalangit. Ito ang tumutulong sa mga sumasampalataya sa kanilang buhay sa mundong ito. Ito ang nagtataguyod, nagpapalakas, gumagabay sa ating mga naniniwala habang tinatahak natin ang buhay Kristiyano ngayon sa lupa, sa pag-uusig, sa paghihirap ng dahil sa Kanya. Ang pagbabautismo ng tubig ay madaling makita. Ngunit matatanong natin, paano nga ba natin malalaman kung tayo ay nabautismuhan na ng banal na espiritu? Di kasi natin ito makikita o di kaya mapapatunayan. Kapatid, ito ay isang misteryo para sa ating nabubuhay sa lupa ngayon. Madali nating sabihin na itong tao na ito o di kaya ay yung tao na yon ay nabautismuhan na ng banal na espiritu. Ngunit ano nga ba ang basehan natin? Ang ating makikita lamang ay kung ano ang kanilang pamumuhay at makikita rin sa kanilang mga mabubuting gawa. Ngunit kailangan kong banggitin, kapatid, maraming tao ang gumagawa ng mabubuting gawa, ngunit hindi naman totoong naniniwala kay Jesus. Ang sa akin, kapatid, hindi na mahalaga malaman kung sino man ang nabautismuhan na ng banal na espiritu sapagkat di rin naman natin ito malalaman at mapapatunayan. Ang sa akin, sumunod tayo sa mga kautusan ni Jesus at nakasisiguro tayo na ibibigay sa atin ang banal na espiritu kung tayo ay totoong sumasampalataya sa Kanya. Basahin natin ang pagbabautismo ni Jesus mula sa 3 kabanata ng Mateo. Ang pagbabautismo kay Jesus. Dumating si Jesus sa ilog ng Jordan mula sa Galilea at pinuntahan niya si Juan upang magpabautismo.
Tumutol si Juan na bautismohan si Jesus at sinabi, "Bakit magpapabautismo ka sa akin? Ako ang dapat magpabautismo sa iyo." Pero sumagot si Jesus, "Hayaan mong mangyari ito ngayon, dahil ito ang nararapat nating gawin upang matupad ang kalooban ng Diyos." Kaya pumayag si Juan. Nang babautismohan si Jesus, umahon siya sa tubig. Bumukas ang langit at nakita ni Jesus ang Espiritu ng Diyos na bumaba sa kanya na tulad ng isang kalapati. At may boses na narinig mula sa langit na nagsasabi, "Ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan." Ito lang ang alam natin, na ang pagbabautismo ng tubig at ang pagbabautismo ng banal na Espiritu ay parehong pinagdaanan ni Jesus sa 3 kabanata ng Mateo. At kung si Jesus ay nabautismohan ng tubig at nabautismohan din ng banal na Espiritu, dapat lamang nating sundin ang kanyang halimbawa. Basahin natin. Sa loob ng 3 buwan, patuloy ang pagpunta ni Pablo sa sambahan ng mga Hudyo. Hindi siya natatakot magsalita sa mga tao. Nakipagdiskusyon siya at ipinaliwanag sa kanila ang tungkol sa paghahari ng Diyos. Pero ang iba sa kanila ay matigas talaga ang ulo at ayaw maniwala. At siniraan nila sa publiko ang pamamaraan ni Jesus. Kaya umalis si Pablo sa kanilang sambahan kasama ang mga tagasunod ni Jesus at araw-araw ay pumupunta siya sa paaralan ni Tyrannus para ipagpatuloy ang pakikipagdiskusyon sa harap ng madla. Sa loob ng 2 taon, ganoon ang kanyang ginagawa. Kaya ang lahat ng nakatira sa lalawigan ng Asya, Hudyo at hindi Hudyo, ay nakarinig sa salita ng Diyos. Patuloy siyang nagtiyaga sa pagtuturo ng magandang balita kahit na hindi sila naniniwala. Kaya naman lumilipat-lipat lamang si Pablo kung saan siya nagtuturo. Ganoon lang talaga ang dapat niyang gawin at bilang halimbawa na rin para sa atin sa kasalukuyan. Tandaan lamang natin, kapatid, sadyang ganito ang mundong ating ginagalawan. Marami ang hindi tumatanggap sa magandang balita. Kahit nga ang mga propeta ng nakaraan, sila rin ay nakaranas ng ganitong hindi pagtanggap. Siguro ay mas makabuluhan na ibuhos natin ang ating kaalaman ukol kay Jesus sa mga taong tinatanggap ang magandang balita. Basahin natin. Maraming pambihirang himala ang ginawa ng Diyos sa pamamagitan ni Pablo. Kahit mga panyo at mga apron na ginagamit niya ay dinadala sa mga may mga sakit at gumagaling sila. At lumalabas din ang masasamang espiritu. May ilang mga Hudyo roon na gumagala at nagpapalayas ng masasamang espiritu sa mga taong sinasaniban nito. Sinubukan nilang gamitin ang pangalan ng Panginoong Hesus para palabasin ang masasamang espiritu. Sinabi nila sa masasamang espiritu, "Sa pangalan ni Jesus na ipinapangaral ni Pablo, inuutusan ko kayong lumabas." Ganito rin ang ginagawa ng 7 anak na lalaki ni Eskeva. Si Eskeva ay isa sa mga namamahalang pari. Sinusubukan nilang palabasin ang masamang espiritu sa pangalan ni Jesus. Pero sinagot sila ng masamang espiritu, "Kilala ko si Jesus, ganoon din si Pablo. Pero sino naman kayo?" Naaalala ko ang sinabi ni Jesus na ang kanyang mga tagasunod ay gagawa pa ng higit pang mga himala kaysa sa kanya. At dito mababasa natin ang ilang halimbawa nito sa pagpapagaling sa tao sa pamamagitan lamang ng mga kagamitan ni Pablo. At dahil sa kapangyarihang ito,
Marami ang nagtangka na gamitin ang ganitong himala para sa kanilang sariling kapakanan. Katulad ng salamangkerong si Simon sa ikawalong kabanata ng Gawa. Nagtangkang gamitin ng mga anak ni Eskeva ang pangalan ni Jesus. Ngunit, hindi ito kinilala ng mga masasamang espiritu. Sa ating buhay Kristiyano ngayon, marami tayong nakikita at naririnig na nagpapahayag na ang kanilang mga gawa, pagpapagaling ng may sakit at pagpapaalis ng masasamang espiritu ay sa ngalan ni Jesus. Kapatid, mag-ingat tayo sa mga taong ganito. Paano kaya natin malalaman kung sila nga ay sugo ni Jesus? Sa ating pag-aaral, ang kapangyarihang ito ay ibinibigay ng banal na espiritu sa mga tagasunod nang sa ganon ay maniwala ang mga tao sa magandang balita. Ito ay patotoo sa kanilang itinuturo. Sa kasalukuyan, kilatisin natin ang kanilang layunin. Sila ba ay nagpapagaling para sa kapangyarihan, kabayaran, o katanyagan? Isipin mo lamang kapatid, na kung totoong may taong nakapagpapagaling ng may sakit, di ba't lalapit ang buong mundo sa kanya para sila ay mapagaling? Ituloy natin ang pagbabasa. At nilundag sila ng taong sinaniban ng masamang espiritu at sinaktan. Wala silang magawa kaya tumakbo silang palabas ng bahay na hubad at sugatan. Ang pangyayaring ito ay nabalitaan ng lahat ng Hudyo at mga hindi Hudyo na nakatira doon sa Efeso. Natakot sila at lalo pang naparangalan ang pangalan ng Panginoong Hesus. Marami sa mga sumasampalataya ang lumapit at nagtapat ng kanilang masasamang gawain. At marami ring mga salamangkero ang nagdala ng kanilang aklat at sinunog nila mismo ang mga ito sa harap ng lahat. Ang halaga ng mga aklat na sinunog ay umabot ng ilang milyon. Dahil sa pangyayaring ito, lalo pang lumaganap ang kapangyarihan ng salita ng Diyos. Kapatid, ikaw ba ay lumalapit sa mga faith healer? Sa mga manghuhula? Sa mga kumakausap sa patay? Mag-ingat tayo sa mga taong ganito sapagkat alam natin na ito ay hindi galing kay Jesus. Nakita natin ang nangyari sa mga nagtangkang gamitin ang pangalan ni Jesus para sa makasariling kapakanan. Di biro ang ganitong mga gawa. Nabubulag sila sa kapangyarihang maaari nilang makamit, ngunit ang kanilang puso naman ay malayo kay Jesus. Alam natin na ang motibo nila ay makasarili, sapagkat di sila kinilala ng mga masasamang espiritu. Tandaan natin kapatid, na wala tayong maitatago sa mata ng Diyos. Ang nilalaman ng ating puso ay nakikita sa kalaunan at makakatulan din ni Jesus. At sa nakita nila sa nangyari sa mga anak ni Eskeva, marami ang natakot at nagbagong isip at tinalikuran ang kanilang pagiging salamangkero. Ito ang kinalalabasan ng mga pangyayari doon. Nakita ng mga tao ang kapangyarihan ni Jesus at sila ay sumampalataya. Nakita nila malamang na ang nangyari sa mga anak ni Eskeva ay maaari ring mangyari sa kanila. Ganito rin tayo kapatid sa ating buhay Kristiyano ngayon. Tayo ay dapat maging halimbawa sa mga tao sa paligid natin. Ang ating pagbabagong buhay ay nagbibigay ilaw at gabay para sa mga makasalanan sa paligid natin. Lahat tayo ay sadyang makasalanan at ang magandang balita ang nagbibigay sa atin ng pag-asa
para sa ating kaligtasan at kapatawaran ng ating mga kasalanan. Basahin natin ang kaguluhan sa Efeso. Pagkatapos ng mga pangyayaring yon, nagpasya si Pablo na dumaan muna sa Macedonia at sa Akaya bago pumunta sa Jerusalem. At ayon sa kanya, kailangan din niyang puntahan ng Roma pagkagaling sa Jerusalem. Pinauna niya sa Macedonia ang dalawang tumutulong sa kanya sa gawain ng Diyos na sina Timoteo at Erastus, at siya'y nagpaiwan muna sa lalawigan ng Asya. Nang panahon ding yon, nagkaroon ng malaking kaguluhan sa Efeso dahil ayaw pumayag ng iba na magturo ang mga mananampalataya tungkol sa pamamaraan ni Jesus. Ituloy natin ang pagbabasa. May isang platero roon na nagngangalang Demetrius. Gumagawa siya at ng kanyang mga tauhan ng maliit na templong yari sa pilak at iginaya sa templo ni Artemis na kanilang diyosa. At ito'y pinagkakakitaan nila ng malaki. Kaya ipinatawag niya ang kanyang mga manggagawa at iba pang mga platero at sinabi niya sa kanila, "Mga kaibigan, alam ninyong umaasenso tayo sa ganitong klaseng hanap buhay. Nakita ninyo at narinig ang ginagawa ng taong si Pablo. Sinasabi niya na ang mga Diyos na ginagawa ng tao ay hindi totoong mga Diyos. Marami ang naniniwala sa kanya rito sa Efeso at sa buong lalawigan ng Asya. Kaya nanganganib ang ating hanap buhay dahil baka masamain ito ng mga tao. At hindi lang yan. Nanganganib din ang templo ng ating dakilang Diyosang si Artemis. Dahil baka mawalan na ito ng saysay at hindi nakilalanin ng mga tao ang Diyosa na sinasamba hindi lang dito sa Asya kundi maging sa buong mundo." Ang halimbawa dito ni Demetrius ay maihahalin tulad natin sa mga tao sa mundo ngayon. Sa pagdating ng magandang balita, imbis na sila ay maniwala, ang kanilang iniisip ay ang pagkawala ng kanilang kabuhayan. Ganito kasi ang pag-iisip ng mga taong makamundo. Dapat nating makita na ang magandang balita ang magtutulak sa atin na talikuran ang ating maling pamumuhay. Tulad ni Demetrius, kailangan niyang talikuran ang kanyang pagiging platero ng mga Diyos-Diyosan. Gusto niya itong panghawakan, kaya naman sumalungat siya sa mga pagtuturo ni Pablo. Ganito rin ang ginagawa ng mga taong makasalanan sa magandang balita. Imbis na maniwala, ayaw nilang bitawan at talikuran ang kanilang maling paniniwala at pamumuhay. Ayaw nilang mawalan ng kapangyarihan. Sa isang banda, ito ang tinutukoy ni Jesus sa talinghaga ng kasalan. Marami ang inimbita, ngunit sila ay nagbigay ng iba't ibang dahilan. Di nila pinipili ang daang makitid at mahirap at masaya silang manatili sa daang maluwang at madali, ngunit makasalanan. Sa ating buhay Kristiyano ngayon, kailangan nating tanungin ang ating sarili kung ganito rin ang ating pag-iisip. Sa nabasa natin, ano ang ating gagawin kung ang ating kabuhayan ay di kalugod-lugod sa mata ng Diyos? Marami tayong naririnig na wala kasi tayong mahanap na trabahong marangal kaya naman natin ito nagagawa. Marami ang nagsasabi na napipilitan lamang sila. Gawa na rin ng kahirapan ng buhay. Marami ang nagpapatukoy sa mga pangangailangan ng kani-kanilang pamilya at mga mahal sa buhay. Madali tayong maghusga sa mga pamumuhay ng ibang tao kung hindi naman tayo ang dumaraan sa ganitong klaseng pagsubok sa buhay. Hindi natin sila masisi sa ganitong pag-iisip
Ngunit kailangan din natin silang tulungan. Ang alam ko lang kapatid, piliin natin ang pagsunod kay Jesus. Sa Kanya lamang tayo magkakaroon ng kaligtasan at ng buhay na walang hanggan. Basahin natin. Nang marinig ito ng mga tao, galit na galit sila at nagsigawan. Makapangyarihan si Artemis ng mga taga-Efeso, at ang kaguluhan ay kumalat sa buong lungsod. Hinuli nila ang mga kasama ni Pablo na sina Gaius at Aristarchus na mga taga-Macedonia. Pagkatapos, sama-sama silang nagtakbuhan sa lugar na pinagtitipunan ng mga tao habang kinakaladkad nila ang dalawa. Nais sana ni Pablo na magsalita sa mga tao, pero pinigilan siya ng mga tagasunod ni Jesus. Maging ang ilang mga opisyal ng lalawigan ng Asya na mga kaibigan ni Pablo ay nagpasabi na huwag siyang pumunta sa pinagtitipunan ng mga tao. Ituloy natin ang pagbabasa. Lalo pang nagkagulo ang mga tao. Iba't iba ang kanilang mga isinisigaw dahil hindi alam ng karamihan kung bakit sila naroon. May isang tao roon na ang pangalan ay Alexander. Itinulak siya ng mga Hudyo sa unahan para magpaliwanag na silang mga Hudyo ay walang kinalaman sa mga ginagawa ni na Pablo. Sinenyasan niya ang mga tao na tumahimik. Nang malaman ng mga tao na isa siyang Hudyo, sumigaw silang lahat. Makapangyarihan si Artemis ng mga taga-Efeso. 2 oras nilang isinisigaw ang ganoon. Makikita natin dito ang pag-iisip ng karamihan sa mundo. Marami ang namumuhay na sumusunod lamang sa mga nakararami. Sa kanilang palagay, kung marami ang sumusunod, ito siguro ang tama sa mundo. Hindi ganito ang buhay Kristiyano ngayon. May mga pagkakataon kailangan nating panindigan ang ating paniniwala, kahit na ang karamihan ay salungat dito. Ganito ang halimbawa ni na Pablo at ng iba pang mga tagasunod ni Jesus. At dahil dito, sila ay nakakaranas ng pag-uusig na napupunta naman sa mga pagpaparusa, pagpapahagupit, pagkabilanggo, at kung minsan pa nga ay kamatayan. Tanungin natin kapatid kung kaya nating ipamalita ang magandang balita sa mundo. Tanungin natin ang ating sarili kung kaya nating isabuhay ang ating pananampalataya. Sa harap ng pagdurusa at paghihirap na ating daraanan, kaya ba nating itaguyod si Jesus sa mundo? Basahin natin ang turo ni Jesus sa 10 kabanata ng Mateo. Ang pagkilala kay Kristo. Ang sino mang kumikilala sa akin bilang Panginoon sa harap ng mga tao, ay kikilalanin ko rin sa harap ng aking Amang nasa langit. Ngunit ang hindi kumikilala sa akin sa harap ng mga tao, ay hindi ko rin kikilalanin sa harap ng aking Amang nasa langit. Manalangin tayo. Diyos Ama, buksan ninyo ang aming puso at isipan at tulungan mo kaming maintindihan at isabuhay ang aming napag-aralan ngayon. Nananalangin kami sa ngalan ni Jesus. Amen. Dito nagtatapos ang ating pag-aaral sa 19 na kabanata ng Gawa. Ugaliin natin ang pagbabasa ng salita ng Diyos. Nandito ang mga salitang nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Ito ang buhay Kristiyano ngayon.